Nag-isip si Ming at sinabing tatawagin na niya itong Xiaohua dahil maganda at kaaya-aya ang pangalang ito. Nanlaki ang mga mata ng maliit na pusa at naisip nitong siya ay ang makapangyarihang God-devouring cat kaya paano siya tatawagin ng ganoong pangalan at handa na sana niyang labanan ito nang magtanong si Ming kung gusto pa ba nitong kumain ng live fruit. Nagulat ang pusa at agad na natuwa at masigla itong nag-ingay at tuluyan ng hindi pinansin kung Xiaohua o Dahua ang itatawag sa kanya. Sa ganitong paraan ay nakakuha si Ming ng isang pusa gamit lamang ang ilang mumurahing pagkain at ang totoo ay hindi siya kasing manhid ng inaakala ng adamantine rat at batid niya ang tunay na kapangyarihan ng God-devouring cat at mula pa sa simula ay alam na niyang hindi ordinaryo ang pusa na ito dahil nang gamitin niya ang kanyang chi observation eye ay nakita niya sa likod ni Xiaohua ang bundok-bundok na mga bangkay na nagpapatunay na ang tila kaaya-ayang maliit na pusa ay sadyang napakadelikado. Delikado ito ngunit isa pa rin itong pusa at ang ugali ng mga pusa ay halos magkakatulad kaya sinubukan niya ito at sa nakikita niya ay napakaganda ng naging resulta at ang pusa na ito ay napasunod na niya ngunit sa paningin naman ng pusa ay si Ming ay isa lamang alipin na nagpapakain nagpapainom at marunong mag-alaga rito at kung nakapamuhay ito sa mundo ay tiyak na tinawag na lamang nito si Ming na tagalinis ng dumi. Upang mailagay si Xiaohua ay isinabat ni Ming ang isang bag na balat ng hayop sa kanyang balikat at si Xiaohua ay nakahimlay sa loob at kadalasan ay natutulog at kapag nagugutom ay nag-iingay ito at agad namang binibigyan ni Ming ng pagkain at inumin at ang kanyang buhay ay sadyang napakaginhawa at mas mabuti kaysa sa dati. Nang makalabas si Ming sa lugar ng Devil Mud ay biglang nagmulat ng mga mata ang tamad na si Xiaohua at inilabas ang kanyang ulo mula sa bag at ikinaway ang kanyang paa patungo sa timog silangan. Nagtaka si Ming at nagtanong kung nais ba nitong pumunta roon ngunit ang mapagmataas na si Xiaohua ay hindi na nag-abalang sagutin ang tanong ng kanyang alipin at muling ikinaway ang kanyang paa at walang nagawa si Ming kundi ang sumunod at sinabing pupunta siya upang tingnan kung ano ang naroroon at pagkasabi nito ay buong bilis na nagtungo roon. Nasiyahan si Xiaohua at tumango at naisip na ang taong ito ay masunuri naman ngunit medyo mabagal ang pag-iisip kaya kailangan pa itong sanayin sa hinaharap. Sa kalagitnaan ng paglalakbay ay naramdaman ni Ming na nawala ang puwersang pumipigil sa kanya at agad na gumaan ang kanyang katawan at mas bumilis ang kanyang paglakad ngunit bigla siyang huminto dahil sa unahan ay may ilang anino ang mabilis na lumilipad at nang huminto siya ay huminto rin ang mga ito at lumapit sa kanya at nang makalapit sila ay napahamak si Ming dahil ang mga aninong ito ay hindi mga estranghero, ang 5 dayuhan at ilang bagong mukha. Bukod sa 5 dayuhan ay may 3 pang malalakas na dayuhan na ang lakas ay tila nasa longevity realm at agad na sumigaw ang ahas na mukhang dayuhan na si Watchong na dakpin ito at isang dayuhan ang agad na nagpadala ng isang napakalaking palad na nagmula sa kawalan at may dala itong napakalaking puwersa na handang durugin si Ming at kung tumama ito ay kahit isang bundok ay mawawasak. Ang 5 dayuhan ay nagpakita ng kasiyahan sa kanilang mga mukha at labis nilang kinamumuhian si Ming at ngayong makikita nilang papatayin ito ay natural na napakasaya nila ngunit nang nasa kalahati na ang pagbaba ng palad ay marahang ikinaway ni Xiaohua ang kanyang paa mula sa bag at 5 sinag ng pagpatay ang pumaitaas at sumalubong dito. Isang marahang tunog ang narinig ni Ming at ang palad sa ere ay naputol sa ilang piraso at ang mga daliri ay sabay-sabay na naputol at sumabog na parang apoy at naglaho sa hangin. Ang dayuhang umatake ay napadaing at nagulat at matalim na tiningnan si Xiaohua sa loob ng bag na may matinding takot. Galit na galit si Xiaohua na tiningnan ang mga dayuhang ito at naisip nitong ang mga walang pakinabang na nilalang na ito ay nang ahas na saktan ang kanyang tapat na alipin at naghahanap ba sila ng kamatayan. Pinunasan ni Ming ang malamig na pawis sa kanyang noo at kanina ay inakala niyang tapos na siya at mabuti na lamang at kumilos si Xiaohua at tila ang pangalan ng God-devouring cat ay hindi sa walang dahilan. Sa sandaling ito ay labis na hindi nasisiyahan si Xiaohua at unti-unting lumaki ang kanyang mga mata at ang dating makitid na balintataw ay biglang lumaki at naging maitim na bilog na tila patungo sa lugar ng kamatayan at sa 8 dayuhan ay 3 ang nasa Dharma Heaven Realm at ang umatake kay Ming ay isang Second Realm Longevity na Master ngunit nang tiningnan sila ng mga mata ni Xiaohua ay bigla silang hindi nakagalaw at pakiramdam nila ay nakakulong ang lahat ng kanilang lakas.
Ang tatlong dayuhang deity ay labis na natakot at ang kanilang mga kaluluwa ay tila lumipad palabas ng kanilang mga katawan at ang lamig ay umakyat sa kanilang mga likod at nais sana nilang humingi ng tulong ngunit wala silang masabi kahit isang salita at hindi man lamang sila makakurap. Ang apat na natitirang prinsipe na hindi pa deity ay walang naramdaman at nagtataka silang pinagmasdan ang kanilang mga kasama at hindi nila maunawaan kung bakit sila takot at kung may nangyari bang nakatatakot. Sa sandaling ito ay muling ikinaway ni Xiaohua ang kanyang paa at isang madugo at kalunos-lunos na eksena ang naganap, ang mga bungo ng apat na dayuhang deity ay sabay-sabay na sumabog at ang kanilang mga utak ay naging usok at mula sa bawat isa ay lumabas ang kanilang Dharma body na diretsang lumipad patungo kay Xiaohua at tamad na ibinuka ng maliit na pusa ang kanyang bibig at ang apat na Dharma body ay nilunok nito ng sabay-sabay at pagkatapos ay dumighay ito na tila labis na nasiyahan. Ang lahat ay natulala at si Ming ay nakanganga at naisip na apat na deity ang basta na lamang nawasak ng ganoon at may hustisya pa ba at ang apat na natitirang dayuhan ay labis na natakot at walang sabi-sabing tumakas ngunit si Xiaohua ay tila hindi interesado sa kanila at hindi na sila hinabol. Namutla si Ming at tiningnan si Xiaohua na parang isang halimaw at sinabi sa sarili na ito ay sadyang napaka-brutal. Lihim na nagsalita ang adamantine rat at ipinaalala na ang God-devouring cat ay likas na kumakain ng mga deity at ito ang kanyang talento. Puno ng damdaming sinabi ni Ming na ang apat na Dharma body ay basta na lamang nilamon at ang mga ito ay pinaghirapan ng ilang daan o ilang libong taon. Ang tinatawag na Dharma body ay katumbas ng divine form ng martial god at ito ay nakakamit lamang ng mga divine path practitioners kapag naging deity na sila at ang Dharma body ng Dharma heaven realm ay tinatawag na form Dharma body at kapag umabot sa longevity realm ay magiging formless Dharma body at sa apat na nilamon ay tatlo ang form Dharma body at isa ang formless Dharma body. Sinabi ng adamantine rat na gaano man kataas ang pagsasanay ay hindi pa rin ito makakalaban sa God-devouring cat at noong panahon ng ancestral origin ay may ganitong nilalang na lumamon ng Supreme God. Kinabahan si Ming ng husto at nagtanong kay Xiaohua kung kakainin din ba siya nito kapag naging martial god na siya at dinilaan ni Xiaohua ang kanyang mga labi at tiningnan si Ming ng may interes na tayla sinasabing nais niyang tikman ito. Nanindig ang balahibo ni Ming at naisip na dapat siyang humanap ng paraan upang makontrol ang pusa na ito dahil kung hindi ay sadyang napakadelikado nito. Pagkatapos matakot ang mga dayuhan ay unti-unting bumalik si Ming sa kanyang orihinal na iniisip at nagtanong kay Xiaohua kung bakit siya dinala nito rito ngunit si Xiaohua ay hindi sumagot at hindi rin malaman kung nauunawaan nito ang sinasabi niya at sa halip ay patuloy lamang itinuro ng kanyang paa ang unahan. Nagkaroon ng pag-iisip si Ming at naalala niyang ang mga dayuhan ay patungo rin sa direksyong ito at nagtaka kung may espesyal na bagay sa unahan kaya agad siyang tumakbo ng buong bilis. Lumipas ang 1 oras 2 na oras at kahit sa bilis ni Ming ay tumagal siya ng 7 hanggang 8 oras bago niya makita ang isang napakalaking lawa at ang lawa na ito ay mas angkop tawaging dagat dahil sa sobrang laki nito. Walang hangganan ang tanaw kulay luntiang asul at napakalawak na hindi mo matukoy kung alin ang langit at alin ang tubig. Pumuri si Ming at sinabing hindi niya inaasahang may ganitong kagandang tanawin sa Dead Spirit Swamp ngunit pagkasabi pa lamang niya nito ay naramdaman niyang may kakaiba. Tinanong niya si Xiaogang kung bakit walang kahit kaunting alon ang lawa at pagkasabi nito ay lumapit siya sa tabi ng lawa at sumalok ng tubig upang pagmasdan ngunit nagbabala si Xiaogang na mag-ingat dahil ito ay patay na tubig at may mga parasitiko sa loob nito. Nagulat si Ming at agad na binitawan ang tubig at hinugasan ang kanyang mga kamay at nagtanong kung bakit hindi ito agad nagsabi at sumagot ang daga na ngayon lamang din ito naalala. Nagtanong si Ming kung totoong ito ay patay na tubig na may parasitiko at ipinaliwanag ni Xiaogang na ang lawa na ito ay sikat at tinatawag na Deadwater Lake at ang pagbuo nito ay may kaugnayan sa sumpa na nagpawasak sa sibilisasyon ng Dakilang Siya at ang pagdala sa kanya ng God-devouring cat dito ay tiyak na may natuklasan nito. Naging interesado si Ming at nagtanong kung may kayamanan sa lawa, ngunit pagkasabi pa lamang nito ay biglang namamanhid ang kanyang mga kamay at nang tumingin siya ay nakita niyang may maitim na usok na pumipilipit sa kanyang mga palad manipis na parang sinulid at mahaba na parang buhok at ito ay sadyang kakaiba at agad niyang napagtanto na ito ay ang parasitiko.
Bago pa man siya makakilos ay ang kakayahan ng sumpa na kanyang natamo mula sa unang antas ng Grand Supreme Technique ay kusang humandar at isang alon ng puwersa mula sa kanyang templo ang lumabas at ang itim na usok sa kanyang mga kamay ay agad na nilinis at tuluyang naglaho. Nagulat ang Adamantine Rat at nagtanong kung anong teknik ang sinasanay ng kanyang master at sinabing kaya nitong palayasin ang parasitiko at ipinaliwanag ni Ming na ito ay ang sumpa na puwersa mula sa unang antas ng Grand Supreme Technique at hindi niya inaasahang ganito ito kaepektibo. Sinabi ni Xiao Gang na mabuti na lamang at may ganito itong kakayahan dahil kung hindi ay tiyak na napahamak ito. Bahagyang napangiti si Ming at sinabing ang parasitikong ito ay sadyang napakalakas at sa isang pagdikit lamang ay halos hindi niya ito nakayanan at kung nakainom siya ng isang lagok ay malamang na kahit ang isang longevity realm na master ay hindi makakayanan at sumagot si Xiao Gang na siya ay tiyak na hindi iinom nito. Sa sandaling ito ay sunod-sunod na dumating ang hindi mabilang na mga liwanag mula sa lahat ng direksyon at lahat ay patungo sa lawa at naningkit ang mga mata ni Ming at sinabing mayroon ng espesyal dito at ang pagkakatagpo nila kay Shanpai ang Bear Prince at sa iba pa ay hindi isang pagkakataon. Sa paligid ni Ming ay mabilis na nagtipon ng napakaraming dayuhan ngunit ang kakaiba ay hindi nila siya pinansin at ang bawat isa ay diretso lamang na nakatitig sa lawa at pagdating pa lamang nila ay yumanig ang lupa at dumating ang mga malalaking halimaw. May mga higanteng ahas, mga higanteng agila, mga tigre, mga leopard at mga mailap na baka at napakarami nila at ang karamihan sa mga halimaw na ito ay may lakas ng longevity realm at sadyang napakabangis. Ang mas kakaiba pa ay ang mga halimaw ay hindi rin tumingin kay Ming at maging ang mga dayuhan ay tila hindi siya nakikita at ang lahat ay mahigpit na nakatitig sa lawa na parang may isang napakalaking pangyayari ang magaganap doon. Biglang nakaramdam si Ming ng lamig sa kanyang likod at likas niyang naramdaman na ang lugar na ito ay magiging lubhang mapanganib kaya mas mabuting lumayo siya hanggat maaari dahil ang mga halimaw at dayuhan sa paligid ay pawang nasa Dharma Heaven Realm pataas at ang mga nasa Longevity Realm ay makikita sa lahat ng dako at siya ay sadyang napakahina sa gitna nila at ang manatili roon ay paghahanap ng kamatayan. Dahan-dahan siyang umatras ng isang hakbang ngunit sa sandaling ito ay inilabas ng God-devouring cat ang kanyang ulo at ang kanyang mga mata ay mahigpit ding nakatitig sa lawa at kasabay nito ay isang puwersa ang bumalat kay Ming at hindi na siya makagalaw pa at nanatiling nakatigil. Mapait na ngumiti si Ming at nagtanong kung ano ang naroroon at sinabi ni Xiao Gang na nararamdaman nitong may isang dakilang puwersa ang nagigising sa ilalim ng lawa at nagtanong si Ming kung ito ba ay isang sinaunang halimaw na natutulog ngunit sumagot ang daga na hindi ito parang halimaw at ang kapangyarihan nito ay mas malapit sa tao. Hindi pa man natatapos ang kanyang mga salita ay kumibo ang lawa at unti-unting bumuo ng isang napakalaking alimpuyo at ito ay lalong lumaki at bumilis at sinakop nito ang malaking bahagi ng lawa at sa gitna nito ay may isang malaking itim na butas at mula roon ay biglang lumabas ang isang sinag na bahaghari na naging isang nakagigimbal na kamay at ang kamay na ito ay nakakuyom at malakas na sumuntok sa ere. Isang malakas na tunog ang narinig at ang kalangitan ay tila nabutas at lumitaw ang isang maitim na daanan na konektado sa isang hindi kilalang lugar at sa pamamagitan ng daanang ito ay bahagyang nakita ni Ming ang hindi mabilang na malalaking anino na gumagalaw na parang ilusyon. Napaungol ang Adamantine Rat sa pagkabigla at sinabing ito ay isang braso ng tao at mayroon pa itong buhay hanggang ngayon at sa isang suntok lamang ay nabutas nito ang hadlang ng dimensyon at ipinakita sa kanila kung ano ang itsura ng Heavenly Realm. Ang mga mata ni Ming ay tuluyang nabihag ng braso dahil naramdaman niyang ang kapangyarihan nito ay sadyang pamilyar. Ito ay kapareho ng kapangyarihan ng napakalaking ulo sa ilalim ng lawa ng Giant World ng Holy Continent ngunit ang kapangyarihan ng ulo ay walang buhay samantalang ang braso na ito ay puno ng sigla. Likas na naglabas ang kanyang katawan ng isang hibla ng katulad na kapangyarihan dahil nasipsip na niya ang dugo ng ulo at nakuha ang mana nito at sa isang iglap ay ang braso sa ere ay tila may naramdaman at biglang naging isang gininto ang liwanag na mabilis na lumipad patungo sa kanluran at agad na naglaho. Ang mga halimaw at dayuhan ay nagkagulo at buong lakas na hinabol ito at si Ming lamang ang naiwan sa lugar at ang God-devouring cat sa loob ng bag ay nakapikit ang mga mata habang tinitigan siya dahil noong naglabas si Ming ng kapangyarihan ay naramdaman din itong ito ay kapareho ng inilabas ng braso kaya nang ang lahat ay humabol sa braso ay tahimik itong nanatili sa bag.
Nagtanong si Ming kay Xiaogang kung bakit hinabol ng mga halimaw ang braso at ipinaliwanag ng daga na natural na nais nilang lamunin ito dahil ang kapangyarihang nakapaloob dito ay sadyang napakalakas at napakataas na uri at kahit isang bahagi lamang nito ay sapat na upang madali silang makaakyat sa susunod na antas at kahit hindi maging Supreme God ay ang pagpasok sa 8th o 9th realm ng longevity ay hindi magiging problema. Nagulat si Ming at nagtanong kung ang braso ay naging isang espiritu na ngunit sumagot ang daga na hindi ito naging espiritu at ipinaliwanag na kapag ang antas ng pagsasanay ay umabot sa napakataas na level ay ang bawat kalamnan, bawat buto at bawat hibla ng buhok ay nagkakaroon ng walang hanggang karunungan at kaya nitong muling buuin ang buong katawan mula sa isang patak ng dugo at hanggat makakahanap ito ng angkop na kapaligiran ay maaari itong muling mabuhay sa orihinal nitong anyo, ngunit ang braso na ito ay malinaw na pinipigilan at kinukulong ng ilang puwersa kaya hindi ito makapagbagong anyo, ngunit ang puwersang pumipigil dito ay hindi ito lubusang makontrol at ang kanyang lakas ay nananatiling walang kapantay. Sa sandaling ito ay isang gininto ang liwanag ang bumaba mula sa langit at ito ay ang braso na bumalik at nang maramdaman ni Ming ang kapangyarihan nito ay likas niyang inabot ito at nahawakan niya ang isang kumpol ng gininto ang liwanag na patuloy na gumugulong sa kanyang palad. Masayang tumalon ang God-devouring cat at sumugod sa gininto ang liwanag, ngunit bahagyang yumanig ito at isang daliri ang lumabas mula rito at pinitik ang ulo ng pusa. Isang malakas na tunog na parang bamukang lupa ang narinig at ang God-devouring cat ay napalipad at sa kalagitnaan ng ere ay naglabas ito ng dugo mula sa kanyang bibig at ang gininto ang liwanag ay tila labis na humahamak dito at hindi man lamang ito nais patayin at sa halip ay mabilis na nagtago sa loob ng storage ring ni Ming. Natulala si Ming at ang braso ay sadyang nakakikilabot at sa isang daliri lamang ay napaatras nito ang makapangyarihang God-devouring cat at kung nais lamang nito ay kayang-kaya nitong patayin ang pusa sa isang iglap. Ang God-devouring cat ay malinaw na labis ding natakot at hindi na nang ahas umatake at nang ang gininto ang liwanag ay kusang nagtago ay saka lamang ito muling pumasok sa bag, ngunit ang kanyang itsura ay tila may sakit at mahina at tila malubha ang kanyang natamong sugat. Sinabi ni Ming na hindi ligtas ang lugar na ito at dapat silang umalis agad at walang pag-aatubiling tumakbo ng buong bilis upang makatakas at gaya ng inaasahan ay hindi nagtagal ay bumalik ang mga dayuhan at halimaw sa tabi ng lawa upang hanapin ang braso, ngunit sa kasamaang palad ay hindi nila alam na ang braso ay naging gininto ang liwanag na at nagtatago sa loob ng storage ring ni Ming. Pagkalayo ni Ming sa lawa ay nakahinga siya ng maluwag, ngunit biglang dumilim ang kalangitan at hindi mabilang na itim na liwanag ang lumabas mula sa lupa at naging mga masasamang espiritu at ang mga ito ay sumisigaw at sinasalakay ang lahat ng may buhay kasama na si Ming at kasabay nito ay lumitaw ang isang napakalaking alimpuyo sa ere na siyang labasan ng Dead Spirit Swamp. Sumigaw si Ming na ang lahat ng undead ay lumalabas at dapat silang tumakas at pagkasabi nito ay buong lakas siyang tumakbo patungo sa alimpuyo at sa sumunod na sandali ay hinayla siya ng isang lakas at matapos ang matinding pagkahilo ay muli siyang lumitaw sa Demon God Continent sa gitna ng isang kagubatan kung saan ang mga puno ay kasinlaki ng mga bundok at isang dilaw na kuneho ang nakaupo sa di kalayuan at nagtatakang tinitigan siya. Ang kuneho na ito ay mas matangkad kaysa kay Ming at ang kanyang mga mata ay pulang-pula at ang kanyang mga hita sa likod ay malakas at matipuno at ang dalawa na hilera ng matatalas ng ngipin ay nakausli sa labas at tiyak ni Ming na ang kuneho na ito ay iba sa mga nasa Tianyuan at ito ay isang kumakain ng karne at tila nais siya nitong kainin. Galit na sinabi ni Ming na lumayo ito kung hindi ay papatayin niya ito at ang kuneho na tila hindi nakakaunawa ng wika ng tao ay malakas na sumipa at parang kidlat na sumugod sa kanya. Nainis si Ming na kahit isang kuneho ay nangangahas siyang atakihin at hindi siya umiwas o umatras at sa halip ay sinuntok niya ito at ang kanyang lakas ay nakagigimbal at ang kanyang pagkilos ay mabilis at ang kaawa-awang kuneho ay direktang tinamaan sa ulo at tuluyang namatay. Pinagmasdan ni Ming ang napakalaking kuneho at naisip na subukan itong ihawin upang tikman ang lasa nito at makalipas ang kalahating oras ay ang kuneho ay ginintuan na sa ibabaw ng apoy at si Ming ay may dalang maraming pampalasa at pantay-pantay niya itong ipinapahid at ang amoy ay kumalat ng ilang milya at umakit ng ibang mga hayop sa paligid. Kakaluto pa lamang ni Ming ng isang piraso ng karne at handa ng tikman ng may isang babaeng tinig ang narinig sa kanyang likuran na nagsasabing napakabango nito at nagtatanong kung maaari ba itong makihati.
Nang lumingon si Ming ay nakita niya ang isang babaeng nakaputi na may isang maikli at munting puting sungay sa kanyang noo at siya ay nakasuot ng puting armor na gawa sa hindi malamang material at ito ay kumikinang sa kakaibang liwanag at ang babae ay napakatangkad at halos kasantaas lamang ni Ming at ang kanyang mukha ay dalisay at napakaganda at hindi malilimutan ng sinumang makakita sa kanya. Nang mapagtanto ni Ming na siya ay isang dayuhan ay agad siyang naging maingat dahil sa kanyang karanasan ay ang mga dayuhan ay walang kabutihan at ang bawat isa ay mayabang at mapang-api. Ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang si Zhao Yu, isang prinsesa ng Moon Shadow Clan at nagtanong kung si Ming ay isang tao at tumango ito at sinabing kumain lamang siya ng kahit anong nais nito. Tuwang-tuwa si Zhao Yu at walang pakundangang umupo sa harap ni Ming at agad na pumilas ng isang binti ng kuneho at kumain ng walang modo at nang makitang napakasarap nitong kumain ay hindi napigilan ni Ming na magtanong kung hindi pa ba ito nakakatikim ng inihaw na karne noon. Tumango si Zhao Yu at sinabing mula pagkabata ay kakaunting uri lamang ng pagkain ang kanyang nakakain at ang kanyang inihaw na karne ay sadyang napakabango. Naawa si Ming sa prinsesa ng Moon Shadow Clan at inilabas ang ilang prutas mula sa kanyang bulsa upang ibigay, ngunit nang makita ni Zhao Yu ang mga prutas ay hindi niya ito tinanggap at sa halip ay nagtaka at nagtanong kung kumakain din ba ito ng ganitong mga prutas dahil sa kanilang angkan ay ang mga alipin lamang ang kumakain nito. Muntik nang mapatalon si Ming dahil ang ibinigay niya ay fire jujube, ngunit pilit niyang pinigilan ang kanyang galit at mahinaong nagtanong kung ang kanilang angkan ay maraming prutas at tumango si Zhao Yu at sinabing natural na marami sila at ang tulad ng dala nitong fire jujube ay ang pinakamababang uri. Inilabas ni Ming ang life fruit at heaven's pride fruit at nagtanong kung ano ang mga ito at ngumiti si Zhao Yu at sinabing ang life fruit ay karaniwan lamang ngunit ang heaven's pride fruit ay mas mahusay at kahit siya ay hindi ito madalas kainin. Sa wakas ay natukoy ni Ming na ang Moon Shadow Clan ay talagang maraming prutas at ang mga tulad ng life fruit na itinuturing niyang mahalaga ay karaniwan lamang sa kanila. Ang kanyang pagpunta sa mundo ay nagbigay sa kanya ng mas malalim na pag-unawa sa kalakalan kaya nagtanong siya kung ano ang pera ng Moon Shadow Clan at dahil nakikikain siya ay sumagot si Zhao Yu na ito ay natural na divine coins at bukod pa rito ay maaari rin ng law crystals. Muling nagtanong si Ming kung ang kanilang angkan ay maraming iba't ibang espiritual na prutas at kung nais ba nilang ibenta ang mga ito at nag-isip si Zhao Yu at seryosong sinabing hindi pa nila ito naisip dahil ang mga prutas sa kanilang angkan ay kasandami ng mga bato sa lupa dito. Lalong naging interesado si Ming at sinabing siya ay isang negosyante at umaasa siyang makipagtulungan sa prinsesa upang bumili ng maraming prutas mula sa Moon Shadow Clan. Tila naging interesado rin si Zhao Yu at nagtanong kung ano ang nais nitong bilhin at sumagot si Ming na maaari silang bumili ng life fruit, heaven's pride fruit at maging ng fire jujube at anuman ang mayroon sila ay bibilhin niya hanggat kaya. Ngumiti si Zhao Yu at sinabing kung ang presyo ay angkop ay walang problema at bilang halimbawa ay nagtanong kung magkano ang kaya nitong ibayad para sa life fruit. Hindi agad nagbigay ng presyo si Ming at sa halip ay sinabing ang prinsesa ang dapat magtakda nito at matapos mag-isip si Zhao Yu ay iminungkahi nito ang isang longevity coin bawat isa at muntik nang mapatalon si Ming dahil alam niyang ang life fruit ay karaniwang isinasailalim sa auction at hindi basta-basta ibinibenta at sa Tianyuan ay ang isang piraso nito ay madaling umabot ng mahigit 100,000 longevity coins, ngunit ang prinsesa ay humihingi lamang ng isang longevity coin. Sa kabila ng kanyang pagkabigla ay sumang-ayon si Ming sa presyo na isang longevity coin at idinagdag na sa bawat life fruit na mabibili ay babalikan niya ang prinsesa ng 2 na longevity coin bilang gantimpala at nagulat naman si Zhao Yu at nagtanong kung babalikan niya ito ng dobleng halaga. Ipinaliwanag ni Ming na bilang isang tao ay hindi siya maaaring pumunta sa kanilang angkan kaya ang lahat ng bagay tungkol sa pagbili ay iaasa na lamang niya sa prinsesa at ang dobleng balik ay kanyang pasasalamat. Huminga ng malalim si Zhao Yu at kahit siya ay isang prinsesa ay nakaramdam siya ng matinding pagkabigla. Hindi nauunawaan ni Ming ang kalagayan ng Moon Shadow Clan,
Ang 6 na malalaking mundo na kanilang kontrolado ay matatagpuan sa pinakapusod ng Ancestral Origin Continent, kaya ang espiritual na enerhiya ay sadyang napakasagana at sagana sa mga espiritual na prutas, ngunit ang mga ito ay pang-araw-araw lamang na pagkain para sa kanila at walang sino man ang nag-isip ng kanilang halaga at tanging ang mga tulad ng Heaven's Pride Fruit ang pinahahalagahan at ang 6 na mundo ay may nakagigimbal na produksyon at ang mga tulad ng Life Fruit ay umaabot ng ilang trilyon bawat taon at ang iba pang mga prutas ay mas marami pa at lahat ng ito ay maaari ring kumita ng pera. Kahit nasa sabik si Zhao Yu ay hindi niya maunawaan kung saan ibebenta ni Ming ang mga prutas na ito dahil noon ay sinubukan na ng Moon Shadow Clan ang negosyo ng espiritual na prutas, ngunit karaniwan ay ibinibenta nila ito sa ibang mga dayuhan at ang resulta ay hindi maganda dahil ang ibang mga dayuhan ay hindi gaanong nangangailangan ng mga ito at ang presyo ay hindi mataas kaya napakababa ng kita at ang mas masahol pa ay ang mga dayuhan ay nagpapataw ng mabibigat na buwis sa mga dayuhan kaya ang mga nagbebenta ng prutas ay halos walang kita. Tila nauunawaan ni Ming ang pag-aalinlangan ni Zhao Yu at ngumiti siya at sinabing ang 100 clans ay pawang mga super civilization na may masaganang resources at sa kanilang paningin ay ang mga espiritual na prutas ay pagkain lamang, ngunit ang sangkatauhan ay nasa mababang antas pa ng pag-unlad at ang kanilang kakayahan ay karaniwang hindi mataas kaya ang mga prutas na ito ay napakahalaga para sa kanila at bilang halimbawa ay ang life fruit na gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan nito ay mas malaki ang epekto sa tao kaysa sa mga dayuhan at ganoon din ang Heaven's Pride Fruit na hindi gaanong epektibo sa kanila, ngunit kapag kinain ng tao ay agad nitong mapapabuti ang kanilang talento at gagawin silang henyo. Tumango si Zhao Yu at sinabing totoo ito, kahit mahina at watak-watak ang sangkatauhan ay ang kanilang potensyal ay sadyang napakahusay at ang epekto ng espiritual na prutas sa kanila ay 10 hanggang 100 ulit kaysa sa 100 clans. Sinabi ni Ming na kung makakapagbenta siya sa mas mataas na presyo ay maaari niyang balikan ang prinsesa ng mas mataas na tubo 3 ulit 5 ulit o kahit 10 ulit at ngumiti si Zhao Yu at sinabing si Ming ay isang tapat na tao at hindi tulad ng mga mapanlinlang na tao sa mga kwento at siya ay labis na natutuwa sa kanilang pagkikita at nais niyang makipagtulungan ng malalim dito upang sabay silang kumita ng pera. Pagkasabi nito ay ibinigay ni Zhao Yu ang isang singsing na kulay luntiang kristal kay Ming at ipinaliwanag na ito ay isang teleportation ring at ang espasyo sa loob nito ay may lawak na 100 milya at mayroon itong sariling teleportation formation at kailangan lamang lagyan nito ng sapat na longevity coins upang magamit anumang oras at ang mga ito ay magkakapares at mayroon din siyang isa at sa oras ng transaksyon ay ipapadala niya ang mga kalakal sa pamamagitan ng kanyang singsing patungo sa singsing ni Ming. Sumagot si Ming na ipapadala rin niya ang katumbas na pera sa prinsesa at sinabing ito ay isang napakagandang bagay. Ipinaliwanag ni Zhao Yu na ang pinakamalaking gasto sa kalakalan sa pagitan ng iba't ibang malalaking mundo ay ang transportasyon at kahit mayroon silang mga teleportation ring ay kailangan pa rin nilang gumastos ng maraming longevity coins at habang mas malayo ang distansya ay mas maraming longevity coins ang kakailanganin. Sinabi ni Ming na hindi bale dahil sa tulong nito ay napakaginhawa na at sumang-ayon si Zhao Yu at sinabing umaasa siyang magiging masaya ang kanilang pagtutulungan. Nag-isip si Ming na kapag naging matagumpay ang negosyong ito ay tiyak nakikita siya ng malaki at pagbalik niya sa Tianyuan ay ang unang bagay na kanyang gagawin ay ang magtayo ng isang network ng pamamahagi ng prutas at ang kanyang pinakamalaking natamo sa pagpunta sa mundo ay hindi ang pagtaas ng kanyang kakayahan kundi ang pagkakaroon ng maraming ideya kabilang na ang mga paraan ng komersyal na operasyon at ang kanyang plano ay hatiin ang Tianyuan sa maraming malalaking rehiyon at ang bawat malaking rehiyon ay magkakaroon ng isang pangunahing ahente at sa loob ng malaking rehiyon ay hahatiin pa ito sa maraming gitnang rehiyon na pamamahalaan ng pangalawa na ahente at maaari pang magkaroon ng pangatlo at pang-apat na antas ng mga ahente at ang pangunahing ahente ay direktang kukuha ng mga kalakal mula sa kanya at ang pangalawa na ahente ay kukuha mula sa pangunahing ahente at gayon ang susunod na mga antas at ang bawat ahente ay makakakuha ng bahagi ng kita. Matapos kumain ng inihaw na karne ay pinunasan ni Zhao Yu ang kanyang bibig at ngumiti at nagtanong kung si Ming ay taga Tianyuan ay bakit siya naririto sa Demon God Continent at ipinaliwanag ni Ming na ang kanilang 5 Elements Divine Dynasty ay nakikipagdigma sa Demon Emperor at siya ay pumunta roon bilang isang mersenaryo ngunit gaya ng nakita nito ay mas gusto niyang kumilos ng mag-isa.
Sinabi ni Zhao Yu na ang Demon God Continent ay napakadelikado at pinayuhan siyang bumalik ng maaga at sumagot si Ming na malapit na siyang bumalik at nagtanong kung bakit naririto ang prinsesa at ipinaliwanag nito na siya ay pumunta upang kumuha ng low crystals at pumasok sa Dead Spirit Swamp upang subukan ang kanyang kapalaran at nakakuha naman siya ng ilang low crystals ngunit sa Dead Spirit Swamp ay wala siyang napala at sa halip ay marami siyang nawalang mga tagasunod at ngayon ay nag-iisa na lamang siya at pagkasabi nito ay marahang bumuntong hininga at nagpakita ng lungkot. Sinabi ni Ming na sa ganitong kalagayan ay mas mabuting bumalik na ang prinsesa sa kanyang angkan dahil ang Demon God Continent ay sadyang napakadelikado. Sa sandaling ito ay mula sa magkabilang direksyon ay may dalawa na dayuhan ang lumitaw at ang kanilang kapangyarihan ay napakalakas at namutla si Zhao Yu at dahan-daang tumayo at malamig na sinabing sina Shanpai at Watchong ay nagpapatuloy sa pagpatay at nagtanong kung hindi ba sila natatakot sa paghihiganti ng Moon Shadow Clan. Sina Shanpai at Watchong ay hindi pinansin si Zhao Yu at ang kanilang mga mata ay nakatuon kay Ming at sila ay labis na nagulat at natakot dahil noong una ay kumilos ang God-devouring cat at pinatay ang ilang deity at ang pagkabiglang ito ay sadyang napakatindi. Nakita ni Ming ang takot ng dalawa na dayuhan at malamig siyang tumawa at inilabas ang God-devouring cat at sumigaw na sa pagkakataong ito ay hindi na sila makatatakas at nang makita ang pusa ay ang dalawa na dayuhan ay labis na natakot at kahit may dala silang mga tagasunod at may malalakas na pamamaraan ay hindi sila nang ahas makipaglaban kay Ming at agad silang tumalikod at tumakas at iniwan maging si Zhao Yu. Nagulat si Zhao Yu at nagtaka kung ano ang nangyari at kung paano nagawang takutin ng isang taong tulad ni Ming ang dalawa na prinsipe ng 100 Clans at nang makita ni Ming ang kanyang pagkabigla ay ipinaliwanag na nakasalubong niya ang dalawa na ito sa Dead Spirit Swamp at sila ay napahiya sa kanyang kamay. Naisip ni Zhao Yu na batay sa kanilang takot ay malamang na hindi ito maliit na kahihiyan kundi isang malaking pagkatalo at bahagya siyang yumuko at nagpasalamat at sinabing inakala niyang hindi na siya makakatakas. Nagtaka si Ming at nagtanong kung ang 100 Clans ay mayroon ding mga alitan sa isa't isa at bumuntong hininga si Zhao Yu at sinabing hindi lamang alitan. Marami sa kanila ang may mga away na umaabot ng ilang henerasyon at ang mga angkan nina Shanpai at Watchong ay mortal na kaaway ng kanyang angkan kaya nang magkita sila sa loob ng Dead Spirit Swamp ay nagsanib puwersa sila laban sa kanya at ang kanyang mga tagasunod ay pinatay nilang lahat. Naunawaan ni Ming ang sitwasyon at sinabing dapat na talagang bumalik ang prinsesa dahil kung wala ang proteksyon ng kanyang mga tagasunod ay sadyang napakadelikado ng kanyang kalagayan. Tumango si Zhao Yu at nagpaalam at sinabing mayroon siyang isang huling sasabihin. Na ang sangkatauhan ay maaaring may malaking sakuna sa hinaharap at dapat itong mag-ingat. Nais sanang magtanong pa ni Ming ngunit ang prinsesa ay biglang pumaitaas at tila ginamit nito ang isang talisman na kayang tumawid sa pagitan ng mga malalaking mundo at agad itong umalis at naiwan si Ming na nag-iisip. Sinabi ni Ming sa sarili na dapat na rin siyang bumalik at agad na nakipag-ugnayan sa 8-star na barko at naghintay sa kanyang kinaroroonan. Sa sandaling ito ay muling nanambalik ang sigla ng treasure-seeking mouse at masigla itong nag-ingay at itinuro ang kanyang maliit na paa patungo sa gitna ng kagubatan at malinaw na may isang kayamanan ang lumilitaw doon. Nagliwanag ang mga mata ni Ming at inutusan ang adamantine rat na pumunta at tingnan ito at kung mayroon nitong matuklasan ay agad na bumalik upang magulat at sumang-ayon ang daga at agad na naglaho. Ang kanyang mga nakaraang karanasan ay nagturo sa kanya kung gaano kadelikado ang lugar na ito at sa mga ganitong hindi kilalang sitwasyon ay mas mabuting ang adamantine rat na nasa longevity realm ang unang mag-imbestiga. Hindi nagtagal ay isang liwanag ang kumislap sa kanyang harapan at ang adamantine rat ay lumitaw muli at nagtanong si Ming kung ano ang kalagayan at ipinaliwanag ng daga na sa unahan ay maraming mga practitioner ang nagkakagulo at tila sila ay naghahanap ng isang bagay at nagtanong si Ming kung ito ba ay low crystal ngunit sumagot ang daga na sa palagay nito ay hindi at ipinaliwanag na nagkataong nakasalubong niya ang isang kakilalang halimaw at sinabi nitong ang mga practitioner ay tila humahabol sa isang pinto. Nagulat si Ming at nagtanong kung isang pinto at anong uri ng pinto ang kayang tumakbo ng mag-isa at ipinaliwanag ng adamantine rat na ayon sa halimaw ay ang pinto ay nakakapagsalita at nakakapagmura. Nawala nang masabi si Ming at naisip kung ang pinto ay naging isang espiritu na at sinabing huwag na lamang silang makialam sa kung ano man na ito at pagkasabi nito ay inilagay niya ang adamantine rat at handa nang umalis sa lugar.
Ngunit sa sandaling ito ay biglang pumilipit ang espasyo at isang itim na pinto ang lumitaw sa kanyang harapan. Walang hawakan, isang pinto lamang, kasinlim ng gabi, may 3 metro ang taas at 2 metro ang lapad at nakakatakot na nakatayo roon. Nagsalita ang pinto at nagtanong kung ano ang sinasabi nitong kung ano man ito at nagulat si Ming at nagtanong kung ito ba ang pintong ito at sumagot ang pinto na siya nga ito at ang kanyang tinig ay mababa at madilim na tila may masamang hangarin. Pilit na kumalma si Ming at sinabing kapatid na pinto at matagal na niyang naririnig ang pangalan nito, ngunit galit na sumagot ang pinto na hindi nito alam ang kanyang pangalan kaya paano nito masasabing matagal na nitong naririnig at pinagmumura si Ming bilang isang mapagkunwari at sinungaling. Nainis si Ming at sinabing hindi naman sila magkakilala at ang kanyang sinabi ay isang magalang na pagbati lamang at nagtanong kung isang espiritu lamang ito ay may pangalan ba ito. Galit na sumagot ang pinto na siya ang ikatlong pinto at nagtanong kung hindi pa ba ito nakakarinig nito at nangiwi si Ming at sinabing kahit ito pa ang ikawalong pinto ay wala siyang pakialam. Sumigaw ang pinto na ito ay walang galang at biglang bumuka ito at nakita ni Ming ang kadiliman at agad na umikot ang kanyang paningin at sa sumunod na sandali ay gamulong siya at bumagsak sa lupa at bago pa man niya makita ang paligid ay naramdaman niyang sadyang napakalamig at nang tumingin siya ay puro itim na yelo ang kanyang nakita na bumubuo ng mga bundok ng yelo at walang hangganan ang tanaw at hindi niya alam kung saang lugar ito. Ang pinto ay nasa di kalayuan at malamig na tumawa at sinabing dahil sa kawalan ng galang nito ay bibigyan ito ng leksyon at nagtanong si Ming kung nasaan ito at sumagot ang pinto na hindi nito alam at pinili lamang nito ang pinakamapanganib na lugar upang dalhin siya at tumawa ito at sinabing malamang ay mamamatay ito rito at hindi na sila muling magkikita at pagkasabi nito ay naglaho ito kasama ang nakakalokong pagtawa. Natulala si Ming at tumingin sa kaliwa at kanan ngunit talagang hindi niya matukoy kung nasaan siya at nagtanong siya kay Xiaogang kung kilala nito ang lugar na ito ngunit umiling ang adamantine rat at sinabing hindi pa siya nakapunta rito ngunit tiyak niyang ito ang pinakamalamig na lugar sa mundo. Nanindig ang balahibo ni Ming at ayon sa alamat ay ang pinakamalamig na lugar sa mundo ay kayang magpatigil ng pag-iisip ng isang longevity realm na deity at ang lahat ng gawain ng buhay ay titigil at sa makaagham na kaalaman ng mundo ay ito ang tinatawag na absolute zero at kahit hindi pa ito ganito kalamig sa ngayon ay unti-unting bumababa ang temperatura at hindi magtatagal ay maaabot nito ang absolute zero. Minura ni Ming ang pintong ito at nagtanong kung paano niya ito nagawang galitin at napabuntong hininga ang adamantine rat at sinabing tila sinasadya nitong paglaruan ang kanyang master at matapos magmura ay nagsimulang mag-isip si Ming kung paano haharapin ang kalagayang ito ngunit sa ngayon ay wala siyang maisip na paraan. Patuloy na bumababa ang temperatura at ang kanyang buong katawan ay natakpan na ng puting yelo at kahit ang kanyang malakas na katawan ay hindi na makayanan ang ganitong lamig at naisip niyang hindi siya maaaring hayaan na lamang na mamatay sa ginaw kaya inilabas niya ang singsing ng dakilang siya at sinabing kailangan niyang pumasok doon upang magtago ngunit nagtanong siya kung hanggang kailan siya magtatago at kung kailangan ba niyang hintayin na maging martial god siya at magkaroon ng kakayahang basagin ang hadlang ng mundo. Handa na sana siyang pumasok sa espasyo ng singsing nang muling lumitaw ang pinto at ito ay bumukas at sumara na tila tinatawanan si Ming at nagtanong kung sumusuko na ba siya. Mapait na ngumiti si Ming at alam niyang hindi ito ang oras upang magpakatapang kaya mariing sinabi na ang kapangyarihan nito ay mas mataas kaysa sa kanya at nagtanong kung may saysay ba ang pagpapahirap sa isang mahinang tao. Kakaibang tumawa ang pinto at sinabing wala itong pakialam sa saysay at hindi ito gumagawa ng walang kabuluhan at diretsang sinabi na ang dahilan kung bakit ito lumapit sa kanya ay upang makipagtulungan. Nagtaka si Ming at nagtanong kung bakit siya nito napili gayong mahina ang kanyang kakayahan at sumagot ang pinto na may mga bagay na tanging isang taong tulad niya ang makagagawa. Nag-isip si Ming at nagtanong kung bago sila mag-usap tungkol sa pagtutulungan ay may karapatan ba siyang malaman ang pinagmulan nito at sumagot ang pinto na natural na oo at ipinaliwanag na siya ang space-time door, isang walang kapantay na nilalang na nilikha ng isang dakilang tao at noong nakaraan ay kaya niyang pumunta sa nakaraan at hinaharap at sa lahat ng direksyon ngunit sa kasamaang palad ay nasira siya at ang kanyang kasalukuyang kakayahan ay limitado lamang sa espasyo at hindi na siya makapaglakbay sa oras.
Nagkaroon ng pag-iisip si Ming at naalala ang tungkol sa ninuno ng tao na pumunta sa nakaraan upang baguhin ang kasaysayan at nagtanong kung ang walang kapantay na taong tinutukoy nito ay ang ninuno ng tao at sumagot ang pinto na marami itong alam at kinumpirma na ito nga ang ninuno ng tao at siya ay sumama rito upang magtatag ng mga dakilang gawain at gumawa ng hindi mabilang na mga himala. Naningkit ang mga mata ni Ming at nagtanong kung bakit sa lahat ng tao sa mundo ay siya ang napili nito at ipinaliwanag ng space-time door na may dalawa na dahilan. Una, mayroon siyang kapangyarihan ng ninuno ng tao at pangalawa, nasa kanya ang space-time sphere. Nang marinig ang tungkol sa kapangyarihan ng ninuno ng tao ay yumanig ang puso ni Ming at lalong naniwala na ang ulo sa ilalim ng lawa ay malamang na pag-aari ng ninuno ng tao o ng kanyang inapo, ngunit hindi niya binanggit ang tungkol sa dugo nito at sa halip ay nagtanong kung nais ba nitong agawin ang kanyang space-time sphere. Mariing suminghal ang space-time door at sinabing siya ay malubhang nasira at ang space-time sphere ay siyang lunas sa kanyang kakulangan at sa kasalukuyang kakayahan ni Ming ay malayong hindi niya ito magamit, ngunit siya ay kayang gumamit nito. Nagtanong si Ming kung ang tinatawag nitong pagtutulungan ay ang paghiram lamang ng space-time sphere at sumagot ang pinto na hindi lamang ito dahil bukod sa space-time sphere ay kailangan din niyang buksan ang ilang kayamanan ng ninuno ng tao at upang mabuksan ang mga ito ay kailangan ang dugo ng ninuno ng tao. Nag-init ang puso ni Ming at nagtanong kung magkano ang kanyang makukuha mula sa kayamanan at bukas palad na sumagot ang space-time door na maliban sa mga materyales na magagamit sa kanyang pagkumpuni ay ang lahat ng natitira ay mapupunta sa kanya dahil para sa kanya ay ang tinatawag na kayamanan ay walang halaga. Nakahinga ng maluwag si Ming at sinabing handa siyang makipagtulungan, ngunit nagtanong kung sinasabi nitong may dugo siya ng ninuno ng tao ay nangangahulugang siya ay inapo nito at sumagot ang space-time door na hindi ito tiyak dahil ang pagkakaroon ng dugo ng ninuno ng tao ay hindi nangangahulugang inapo niya ito at ang pagiging inapo nito ay hindi rin nangangahulugang mayroon kang kanyang dugo at ipinaliwanag na ang sitwasyon ay sadyang masalimuot at hindi niya ito maipapaliwanag sa ilang salita at saka na lamang niya ito sasabihin sa hinaharap at ngayong pumayag na itong makipagtulungan ay hindi na sila dapat mag-aksaya ng oras at diretsang pumunta sa isang maliit na kayamanan na iniwan ng ninuno ng tao noong kabataan nito. Nagtanong si Ming kung ilan ang kayamanan ng ninuno ng tao at kung ano ang laman ng pupuntahan nila at sumagot ang space-time door na ito ay ang kayamanang naipon noong nagsisimula pa lamang ang ninuno ng tao at hindi rin niya alam kung ano ang laman nito at malalaman na lamang nila pagpasok nila. Bahagyang nadismaya si Ming at naisip na noong nagsisimula pa lamang ang ninuno ng tao ay malamang na hindi pa ito gaanong malakas kaya ang kanyang kayamanan ay maaaring hindi gaanong mahalaga, ngunit nais niyang makipag-usap ng husto sa space-time door upang malaman ang mas maraming bagay tungkol sa nakaraan ng ninuno ng tao kaya hindi na siya nag-atubili at pumayag na umalis. Sumagot ang space-time door na huwag munang magmadali at sinabing ibigay muna rito ang space-time sphere dahil sa ngayon ay hindi pa ito kayang gamitin ni Ming at hindi naman natakot si Ming na baka tangayin ito ang bagay at tumakas dahil sa kakayahan ng space-time door ay kaya siya nitong patayin anumang oras at hindi na nito kailangang gawin ito kaya kusa niya itong ibinigay at nang buksan ng space-time door ang sarili at lunukin ng sphere ay isang kakaibang puwersa ang lumitaw sa kanyang paligid at kahit si Ming ay nanindig ang balahibo at naramdamang ito ay sadyang napakadelikado. Malakas na tumawa ang space-time door at sinabing napakaganda nito at nakuha muli nito ang kahit 1% ng kanyang dating kapangyarihan at ngayon ay hindi lamang siya makapaglalakbay sa iba't ibang dimensyon kundi maaari na rin siyang pumunta sa nakaraan at hinaharap ng 15 minuto. Nagulat si Ming at nagtanong kung ibig sabihin nito ay kaya na nitong maglakbay sa oras ngayon at sumagot ang pinto na natural dahil kung hindi ay bakit siya tinatawag na space-time door at kahit 15 minuto lamang ay sapat na ito para sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Nagtanong si Ming kung totoo bang kapag umabot sa Eternal Realm ay maaari nang maglakbay sa oras ang isang practitioner at kinumpirma ito ng space-time door at ipinaliwanag na kapag naglalakbay sila sa oras ay may mga limitasyon at ang kanilang lakas ay bababa ng 70% kaya ang kanilang kalagayan ay lubhang mapanganib at sa kasaysayan ay may mga Supreme God na namatay habang naglalakbay sa oras at pinatay ng ibang Supreme God kaya maliban na lamang kung wala ng ibang paraan ay hindi ito ginagawa ng mga Supreme God. Sinabi ng pinto na huwag nang mag-aksaya ng oras at umalis na sila.
Sa isang iglap ay lumitaw si Ming sa isang patay na planeta na walang anumang buhay at ito ay mas maliit pa kaysa sa mundo na kanyang napuntahan at ang ibabaw nito ay puro bato at disyerto at walang anumang sigla at ang planeta ay napakalamig at madilim at walang liwanag na makita at si Ming ay labis na hindi mapalagay sa kanyang kinaroroonan at nagtanong sa space-time door kung ito ba ang lugar ng kayamanan at sumagot ang pinto na malamang ay ito nga at sinundan lamang nito ang mapa ng kayamanan kaya malamang na hindi ito nagkakamali at sinabing ang pasukan ay nasa unahan at si Ming ay mag-isa na papasok at siya ay maghihintay sa labas. Hindi kumilos si Ming at nagtaka kung bakit ito maghihintay sa labas at hindi papasok at ipinaliwanag ng space-time door na si Ming lamang ang papasok dahil ang mga bitag ng ninuno ng tao ay sadyang napakadelikado at natatakot itong matrigger ang mga ito at makulong sa loob ngunit si Ming ay may dugo ng ninuno ng tao kaya walang magiging problema. Pakiramdam ni Ming ay may mas malalim pa itong dahilan ngunit dahil sinabi na ito ng space-time door ay wala siyang magawa kundi ang maniwala at tumango siya at malalaking hakbang na naglakad pasulong at hindi nagtagal ay nakita niya ang isang kuweba na ang pasukan ay hinarangan ng mga bato at ang lahat ay tila ordinaryo at kahit may dumaan dito ay hindi ito mapapansin. Isang malakas na suntok ang kanyang pinakawalan at ang lahat ng bato ay nagkawatak-watak at lumitaw ang isang malaking butas at walang pag-aatubiling pumasok si Ming at ang loob ng kuweba ay hindi pantay at ang taas nito ay pabago-bago at ang hugis nito ay iba-iba at sadyang hindi pantay. Pagkalakad niya ng mahigit 10 milya ay isang pader na bato ang hamarang sa kanyang harapan at dito ay nakaukit ang 81 parisukat at ang bawat isa ay may simbolo at para sa ibang tao ay napakahirap unawain ang kahulugan ng mga ito ngunit si Ming ay maraming nabasa at may 8-element calculation formation at sa isang tingin pa lamang ay naunawaan niyang ito ay isang mekanismo at ang lahat ng simbolo ay dapat ilagay sa tamang posisyon upang mabuksan ang pinto at matapos mag-isip ng ilang sandali ay mabilis niyang inayos ang mga parisukat at sa loob lamang ng ilang paghinga ay natapos niya ito at isang malutong na tunog ang narinig at ang pader ay dahan-daang tumaas at nagpakita ng isang pantay na daanan at walang pag-aatubiling pumasok si Ming at pagkalakad ng ilang milya ay isang pulang pinto ang hamarang sa kanya at ito ay mahigpit na nakasara. Pinagmasdan niya ito at natuklasang walang anumang mekanismo ito at madali itong mabubuksan ngunit sa kanyang kalooban ay may kakaibang pagkabahala at hindi siya agad na nang ahas buksan ito. Naisip niya na narito na siya kaya bakit siya mag-aatubili pa at pagkasabi nito ay malakas niya itong itinulak at isang nakakasilaw na liwanag ang bumalat sa kanya at dinala siya sa ibang espasyo. Nang mawala ang nakakasilaw na liwanag ay natuklasan niyang siya ay nasa isang napakalaking bilog na arena at ang paligid ay hindi mabilang na mga hagdan na lumulutang may mataas at mababa malayo at malapit at sa mga hagdan ay nakaupo ang iba't ibang uri ng mga dayuhan at lahat sila ay nagtatakang nakatitig sa kanya at nagbubulungan na nagtatanong kung bakit biglang lumitaw ang halimaw na ito gayong hindi pa nagsisimula ang labanan ng mga hayop. Mabilis na kumalma si Ming at pinagmasdan niya ang paligid at ang mga nagtatakang dayuhan at unti-unti niyang naunawaan ang kanyang kalagayan at nang dumaan siya sa pintong ito ay napunta siya sa kakaibang lugar na ito at ito ay tila isang lugar ng aliwan ng mga dayuhan at siya ang tila magiging libangan nila. Sa sandaling ito ay isang dayuhang nakasuot ng mahabang pulang balabal ang tumayo sa ere at malakas na ipinahayag sa mga panauhin na huwag silang magulat dahil bawat ilang dekada ay may isang tao na biglang lumilitaw sa kanilang 8 Fierce Beasts Arena at sa kanyang alaala ay ito ang pangalawa na pagkakataon sa loob ng 30,000 taon at pagkasabi nito ay tiningnan niya si Ming at nagtanong kung saan ito nanggaling. Naningkit ang mga mata ni Ming at hindi siya sumagot at ang dayuhang ito ay may 6 na tainga na patong-patong at sadyang kakaiba at may mahaba at maitim na buntot sa kanyang likuran at hindi niya matukoy kung anong uri ito na dayuhan. Sinabi ng dayuhan na tila hindi nauunawaan ng taong ito ang kanilang marangal na wika at ngumiti ito at nagtanong sa mga panauhin kung ano ang nais nilang gawin sa hamak na taong ito. Nagbulungan ang mga dayuhan at sinabing ang tao ay napakahina at nagtaka sila kung bakit hindi pa ito nahimatay sa takot nang makita sila at may ilang nagmungkahi na dahil hindi magalang ang tingin nito sa kanila ay dapat itong ipaglaban sa ibang mababangis na halimaw. Pinakinggan ng tagapamahala ang lahat ng mungkahi at matapos pagsamasamahin ang mga ito ay ngumiti siya at sinabing narinig na niya ang opinyon ng lahat at dahil ang taong ito ay mayabang at walang galang ay hayaan na lamang na lamunin siya ng Kinky Beast.
Naningkit ang mga mata ni Ming at noong nasa mundo siya ay narinig na niya ang pangalan ng Kinky, isang sinaunang mabangis na halimaw at hindi niya inaasahang mayroon din ito rito. Pagkasabi ng tagapamahala ay bumaba mula sa ere ang isang malaking kulungan na gawa sa wrought iron at ito ay natatakpan ng tela at sa isang marahas na tunog ay bumukas ang kulungan at ang tela ay lumipad at isang itim na anino ang lumabas at sumugod kay Ming. Bahagyang nagulat si Ming sa sobrang bilis nito at gumalaw ang kanyang katawan at naiwasan ang itim na liwanag at kahit napakabilis nito ay nakita pa rin niya ang anyo ng Kinky Beast. Ito ay kasinlaki ng tigre ngunit mas malaki ng kaunti at ang likod nito ay may dalawang pakpak na parang gawa sa bakal na katulad ng pakpak ng paniki at ang bibig nito ay puno ng matatalas na pangil at ang amoy nito ay napakabaho at ang apat na paa nito ay may matatalim na kuko at sa isang kalmot sa sahig ay ang matigas na batong sahig ay nawasak na parang kesong malambot. Nang sumugod ang Kinky Beast ay agad na nataya ni Ming ang kanyang kakayahan at ang tanyag na mabangis na halimaw sa mundo ay hindi naman pala gaanong malakas, ang kanyang antas ay nasa pagitan ng tugatog ng martial arts saint at unang antas ng Dharma Heaven at hindi ito gaanong malakas ngunit si Ming ay nasa Supreme Master pa lamang kaya sa paningin ng mga dayuhan ay imposibleng matalo niya ang Kinky. Sumigaw ang mga dayuhan at tuwang-tuwang tumayo at pinalakas ang loob ng Kinky Beast at umaasa silang mabilis nitong makakain si Ming dahil ang Kinky ay mahilig kumain ng tao at ang isang alagang Kinky ay pinapakain ng mahigit 10 tao araw-araw at mas mainam kung ang mga ito ay may pagsasanay at sa paningin ng mga dayuhan ay ang eksena ng Kinky na kumakain ng tao ay sadyang nakakaaliw kaya masaya silang nanunood. Isang patak ng laway ang tumalsik mula sa Kinky at dumikit kay Ming at ito ay naglabas ng matapang na amoy na nakakadiri at bahagyang kumunat ang noo ni Ming at halos naunawaan na niya ang kakayahan ng halimaw na ito at hindi na niya kailangang umiwas pa at maaari na siyang umatake ng direkta. Ngunit sa sandaling ito ay isang payat na batang babae na tila 3 o 4 na taong gulang lamang ang ibinagsak mula sa ere at siya ay babagsak na sa entablado at siya ay isang batang tao at ang kanyang damit ay sira-sira at siya ay butot balat at ang kanyang mga mata ay walang pagmamakaawa at tanging kawalan ng pag-asa, takot at galit. Nang ibagsak ang batang babae ay isang malakas na sigaw ang pinakawalan ng karamihan at tila ang lahat ng dayuhan ay naghihintay sa sandaling ito. Likas na sumugod si Ming patungo sa batang babae na parang kidlat ngunit bigla siyang tumigil at marahang inalo siya ng kanyang kaliwang braso at ang Kinky ay tila naghihintay lamang ng pagkakataong ito at sa sandaling sinalo ni Ming ang bata ay kumilos din ito at ang matalim na kuko nito ay sumugod sa kanyang likod at kung ito ay tumama ay tiyak na mahahati ang kanyang katawan sa ilang piraso. Marahang sinabi ni Ming sa bata na huwag itong matakot at hindi man lamang lumingon at basta na lamang nagpadala ng isang palad at ang palad na ito ay naglalaman ng nakatatakot na lakas at ng receiving great true force at sa sandaling dumikit ang kuko ng Kinky ay naramdaman itong biglang naglaho ang kanyang lakas at kakaiba itong umikot kay Ming at pagkatapos ay marahas na ibinagsak sa lupa at ang matigas na sahig ay nawasak at nagtilamsikan ang mga bato ngunit ang katawan ng Kinky ay sadyang matigas at ang kanyang puwersa ng buhay ay napakalakas kaya ang pagkabagsak na ito ay hindi lamang hindi nakasakit dito kundi lalo pa nitong pinag-alab ang kanyang bangis. Dahan-daang bumaba si Ming at hindi man lamang tiningnan ang Kinky at sa halip ay nagtanong sa bata kung ano ang kanyang pangalan at nang makita ng batang babae si Ming ay para itong nakakita ng kapamilya at sinabing ang kanyang pangalan ay Miao. Nagtanong si Ming kung natatakot ba ito sa halimaw at tumango si Miao at sinabing oo at sinabi ni Ming na walang dapat ikatakot at agad niyang tuturuan ng leksyon ang halimaw at pinatayo ang bata sa tabi upang manood at tinanong kung okay lamang ito at mariing tumango si Miao at sinabing mag-ingat ito. Dahan-daang tumayo si Ming at hakbang-hakbang na naglakad patungo sa Kinky Beast at ang mga dayuhan ay nagpigil ng kanilang paghinga dahil ang ipinakita ni Ming ay labis na hindi inaasahan at sa kanilang karanasan ay ang antas ni Ming ay hindi mataas at hindi bababa sa antas ng Kinky at ang Kinky na ito ay isang napakalakas na nilalang na kayang pumatay ng kapwa sa isang iglap at ang pinakamalaki nitong katangian ay ang bilis at malakas na puwersa ng buhay at halos hindi ito mapatay at sa harap ng ganitong mabangis na halimaw ay ang mang nasa ibaba ng ikatlong antas ng Dharma Heaven ay halos hindi makaliligtas ngunit ang totoo ay nagulantang ang mga dayuhan at si Ming ay hindi lamang hindi nakain kundi naibagsak pa ang Kinky sa lupa at nagtaka sila kung paano naging ganito kalakas ang taong ito.
Ang Kinky ay tila may naramdaman at ang kanyang mga paa sa harap ay nakadapas sa lupa at matalim na nakatitig Ming at ang kanyang pulang-pulang mga mata ay nagliliyab sa bangis at 30 hakbang 20 hakbang 10 hakbang 5 hakbang hanggang sa makarating si Ming sa kanyang harapan ay hindi pa rin ito kumilos at tila nais nitong makita kung ano ang nais gawin ng taong ito at kung susuntukin ba siya nito at kahit 10 suntok pa ay tiyak na hindi siya masasaktan dahil ang kanyang mga kaliskis ay kayang sumipsip ng anumang uri ng pinsala at ang kanyang puwersa ng buhay ay sadyang napakalakas at hindi siya natatakot sa ganitong mga atake. Itinuro ni Ming ang ilong ng Kinky at sinabing isa lamang itong halimaw at kapag nakakita ito ng tao ay dapat itong matakot at hindi sila kainin at nagtanong kung nauunawaan ba nito at ang Kinky ay naglabas ng pulang usok at umungal ngunit bago pa man ito makaatake ay dalawang sinag ng espada ang lumabas mula sa daliri ni Ming at kasing bilis ng kidlat na pumasok sa mga mata nito at gaano man katibay ang panlaban ng Kinky ay mahina pa rin ang kanyang mga mata at agad itong pumutok at nagpakawala itong isang nakakalungkot na sigaw. Ang ginamit ni Ming ay ang Divine Punishment Finger at sa isang pagturo nito ay kaya nitong pumatay ng mga immortal at Diyos kaya paano makakalaban ang mga mata ng Kinky at habang ang halimaw ay nagwawala at sumisigaw ay inilabas niya ang kanyang Heavenly Killing Staff at walang sabi-sabing marahas itong ibinaba at bilang isang pinakamataas na martial artist ay marami siyang paraan ng paggamit ng lakas at ang mga kaliskis ng Kinky ay kayang sumipsip ng lakas ngunit sa bawat hampas niya ay ginagamit niya ang paraan ng paghampas sa bundok upang tamaan ang baka at ang kanyang lakas ay direktang lumalampas sa mga kaliskis at tumatama sa mga laman loob kaya sa isang hampas pa lamang ay umuungol na ang Kinky sa sakit at gumugulong sa lupa. Sumigaw si Ming at nagtanong kung masarap ba ito at muli niyang hinampes at umungal ang Kinky at ibinuka ang kanyang malaking bibig upang kagatin ang pinagmumulan ng tunog ngunit malamig na tumawa si Ming at mariing itinarak ang kanyang Heavenly Killing Staff at ito ay biglang humaba at tumulis at diretsang pumasok sa lalamunan ng Kinky at pagkatapos ay nagbago ito at naging isang malaki at mabigat na wolf tooth club at mabilis itong umikot at ang mga laman loob buto at kalamnan ay tuluyang nadurog at ang dugo at laman ay patuloy na bumulwak mula sa bibig at ilong nito at ang dating makapangyarihang Kinky ay hindi nagtagal at tuluyan ang nawalan ng hininga. Nang mapatay ang Kinky ay iniligpit ni Ming ang kanyang Heavenly Killing Staff at itinaas ang kanyang ulo at tiningnan ang mga dayuhang nanunood na may mapaghamak na tingin at ang buong lugar ay nanahimik ng husto at hindi inaasahan ng mga dayuhan na ang taong ito ay ganito kalakas at kahit ang Kinky ay hindi nito kayang labanan at ang orihinal na nais nila ay maglibang at panoorin kung paano kainin ng Kinky ang tao ngunit sa kasamaang palad ay hindi sila nagtagumpay at ang bawat dayuhan ay labis na hindi nasisiyahan dahil si Ming ay sadyang walang galang sa kanila. Sinabi ng tagapamahala na ang hamak na taong ito ay may kaunting kakayahan nga ngunit hindi ito nangangahulugang magpapatuloy ang kanyang tagumpay at sa susunod ay ang kanilang mandirigma ang bababa upang patayin siya. Bahagyang nangiwi si Ming at ang mga mabangis na halimaw ay hindi siya kayang patayin kaya ang mga dayuhan mismo ang bababa at mapaghamak siyang ngumiti at muling lumapit sa batang babae at sinabing ipapadala muna niya ito sa isang lugar at manatili lamang ito roon at huwag matakot at hindi magtatagal ay ilalabas din niya ito. Kahit bata pa ang batang babae ay sadyang napakatalino nito at sinabing huwag mag-alala si Ming dahil ayos lang siya at marahang hinaplos ni Ming ang kanyang ulo at pagkatapos ay inilagay siya sa Great Sea Ring upang pansamantalang manatili roon dahil ang labas ay sadyang napakadelikado. Naisip ni Ming kung bakit iniwan ng ninuno ng tao ang pintong ito upang makapasok siya sa arena ng mga dayuhan at nagtaka kung ito ba ay isang pagsubok mula rito at naalala niyang may nabanggit na may mga naunang taong naipadala rin dito at marahil ay ito nga ang pagsubok ng ninuno ng tao at sa ngayon ay hindi pa niya lubos na maunawaan ngunit wala na siyang panahong mag-isip pa dahil isang dayuhan ang lumitaw sa kanyang harapan. Ang dayuhang ito ay may ulo ng ibon at katawan ng tao at mas mababa ng kaunti kaysa sa kanya at ang kanyang mga kalamnan ay parang gawa sa bakal maitim at kumikinang at sa kanyang likod ay may isang pares ng itim na pakpak at ang bawat balahibo ay may katangiang metal at sadyang matatalim at sa isang tingin pa lamang ay alam na ni Ming na siya ay isang deity ng ikalawang antas ng Dharma Heaven at hindi mahina ang kanyang kakayahan. Sinabi ng dayuhan na ang taong ito ay may kaunting lakas at ang pagpatay sa ganitong uri ng tao ay sadyang masaya at hindi niya ito inilagay sa kanyang mga mata at mahinahong sumagot si Ming na ang dayuhan ay hindi rin masama at ang pagpatay dito ay tiyak na mas masaya.
Sinabi ng dayuhan na ang kahusayan sa salita ay walang saysay at ipapakita niya rito ang tunay na kapangyarihan, ngunit hindi pa man ito natatapos ang kanyang mga salita ay kumilos na si Ming at ginamit ang kanyang killing step at diretsang sumuntok, at sa sobrang bilis nito ay nakatagilid lamang ang dayuhang may ulo ng ibon upang umiwas, ngunit huli na ang lahat dahil isang manipis na karayom ang hindi malamang lumitaw sa kanyang ibaba, at habang siya ay umiiwas ay ito ay pumasok sa kanyang likuran. Isang nakakalungkot na sigaw ang pinakawalan, at ang dayuhang may ulo ng ibon ay gamulong sa lupa sa sobrang sakit, at nakangiting nagtanong si Ming kung ano ang pakiramdam nito, at ipinaalala na ang kanyang heavenly killing staff ay maaaring lumaki at lumiit, at nagtanong kung nais ba nitong palakihin pa ito. Ang totoo ay gumamit siya ng lihim na paraan, habang sumusuntok ay inilabas din niya ang heavenly killing staff at diretsang sinira ang likuran ng kalaban. Sinumpa ng dayuhang may ulo ng ibon si Ming bilang isang walang hiyang tao na dapat mamatay, at sunod-sunod na sinabi ni Ming na lumaki ito at ang katawan ng dayuhan ay biglang lumaki na mas malaki pa sa isang timba, at nagpakawala ito ng mga huni ng ibon at ang kanyang buong katawan ay nangingisay, at sinabi ni Ming na dahil sa sobrang sakit nito ay tutulungan na lamang niya itong makalaya, at ang katawan ng dayuhan ay diretsang sumabog at ang dumi at ihi ay nagtilamsikan at ang dugo at laman ay kumalat at agad itong namatay, at ang heavenly killing staff ay muling bumalik sa kamay ni Ming at maingat niya itong pinunasan ng tela. Galit na galit ang mga dayuhan at sinabing ang taong ito ay sadyang walang hiya at hindi dapat palampasin, at sa buong buhay nilang panunood ng labanan ay wala pa silang nakitang ganito ka-brutal na tao na ginamit lamang ang isang pamalo upang pasabugin ang kanilang mandirigma, at ito ay isang kahiya-hiyang kahihiyan. Matapos panasa ni Ming ang kanyang pamalo ay itinuro niya ang mga dayuhan sa entablado at nagtanong kung sino sa kanila ang mangangahas na bumaba at makipaglaban sa kanya, at isang malamig na tinig ang sumagot na ang taong ito ay walang alam, at nagtanong kung inaakala ba nitong sa ganitong kakayahan ay kayanan niyang hamanin ang mga maharlikang angkan, at sa sumunod na sandali ay lumitaw ang isang dayuhan na ang anyo ay katulad ng tao ngunit walang mga tainga.